Aming Ama sa langit, salamat sa kabutihan mo ngayong umagang ito na sa amin ay tunay ngang bubuhayin mo, magiging tunay at ganap ang aming mga pangitain sa iyo, Panginoon. Salamat, O Diyos. Dalangin din po namin na ang mga pangitain na ito, mga panaginip na ito, ay maging buhay sa amin. Lord, dalhin mo kami sa pangitain na ito upang ito ang maging gabay at magbigay sa amin ng direksyon sa amin pong mga buhay sa taong ito. Lord, inihiling po namin ng patnubay ng iyong banal na Espiritu sa umagang ito. And for the rest of this morning, O God, we will receive from you. We thank you and we honor you. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Palakpakan po natin ang Panginoon. Hallelujah. So ngayong umagang ito, ang ating pong pag-uusapan ay ganun din po, katulad po nung ating pong pinag-aralan kay Pastor Vicky last week, ay patungkol sa ating pangitain. Sino po dito yung nandito last week? Okay, so meron na ba kayong mga pangitain? May binigay na ba ang Diyos sa inyo na pangitain? Ngayong umaga ay titingnan natin, saan ba nanggagaling ang pangitain? At ano ang pangitain natin na nais ng Diyos na ma-accomplish sa ating pong mga buhay? So, excited ba kayo ngayong umagang ito? Na tayo ay pwedeng mamuhay ayon sa pangitain ng Diyos sa ating mga buhay. Amen po ba? So, sa ating pong mga buhay ay kailangan po meron pong nagtutulak po sa atin para mag-move po tayo. Tama po ba? Kailangan meron nagmo-motivate sa atin para magpatuloy tayo sa buhay. Nakakalungkot po, no? Maraming tao ang nabubuhay ng parang walang buhay. Di ba? Kaya minsan pagka meron tayong mga kakilala or mga long lost friend, pagka nagkamustahan tayo, no? Sasabihin natin, "Oh, kamusta ka na?" "Eto." "Oh, kamusta na ang buhay mo?" "Eto, walang kabuhay-buhay." 'Di ba? Pero alam niyo, pag tayo yung mga Kristiyano, tayo yung mga anak ng Panginoon, ay tayo po ay namumuhay ayon sa pangitain ng Diyos na inilagay po sa ating mga puso. Amen po ba? So ngayong umagang ito ay titingnan po natin yung buhay na merong pangitain. Living a life of vision. So sa Ephesians chapter 2 verse 10, ang sabi po doon, we are His workmanship. Sabihin po natin, sabay-sabay po natin, basahin. For we are His workmanship, created in Christ Jesus for good works, which God prepared beforehand so that we should walk in them. So dito pa lang po sa Ephesians chapter 2 verse 10, ay makikita po natin doon, sabi doon, for we are His workmanship, created in Christ Jesus. Tayo ay nilikha ng Diyos sa pamamagitan ni Kristo Jesus upang tayo ay gumawa ng mabuti, which God prepared beforehand. Sabi natin, which God prepared beforehand. Ginawa ng Diyos bago pa tayo nilalang sa mundong ito. Ibig sabihin, meron ng pangitain ng Diyos sa bawat isa sa atin. Sabi mo sa katabi mo, may pangitain ng Diyos sa iyo. Because God has created you, no? For tayo po ay nilikha ng Diyos ayon sa kanyang purpose, ayon sa kanyang kapakanan. Hindi lamang po tayo dito basta sumingaw sa mundong ito. Okay? Sino dito yung mga taong singaw lang? Walang taong isinilang na singaw. Amen ba? Hindi lang tayo sumulpot sa mundong ito at that's it, no? Pero tayo po ay may layunin. Because God has a big dreams and a big vision for His people. So, kailangan po maitanim natin sa ating kaibuturan ng ating kaluluwa at puso. I-desire po natin na tayo ay mamuhay ng merong pangitain at importansya. Sabi mo sa katabi mo ulit, ikaw ay importante sa mata ng Panginoon. Amen. Tayo po ay merong mataas na layunin o meron po tayong mataas na purpose or calling sa ating Panginoon. So,
Siguro naman ayaw natin na tayo kapag tayo ay nandun na sa punto na tayo mamamatay, sasabihin natin sa buhay natin, ano ba naman itong buhay kong to? Patapos na ang buhay ko, wala pa rin sa isa nangyayaring maganda sa buhay ko. So, sana po hindi maging ganun ang ating kaisipan na kapag tayo ay dadako na sa ating huling hantungan, masasabi natin, Lord, I finished the race. I accomplished the purpose. Amen ba? So, ngayong umagang ito ay ako'y excited, At ito pong ating pong pinag-aaralan ay hango po sa aklat ni Andy Stanley, At napakaganda po ng kanya pong book na tinatawag niyang visioneering, So visioneering, Parang vision with engineering. Okay, so napakaganda po na makita po natin na saan ba nanggagaling yung pangitain at ano ang kailangan nating gawin para masustain natin at ma-accomplish natin yung pangitain ng Diyos o na disenyo ng Diyos para sa atin, for a higher purpose. There's more than your life than the day-to-day. Amen? Ibig sabihin, merong mas mataas na layunin ng Diyos sa buhay natin sa bawat araw-araw ng ating buhay. A vision is not something magical. Diba? Minsan tayo parang nananaginip tayo, Gusto natin parang nasa Disney World tayo, di ba? Yung parang yung ating ending laging maganda, di ba? Yun yung ating dream, Pero hindi ganun kadali ang buhay kung wala po tayong pangitain. It is not something for special people, it is for every one of us. Amen po ba? At ang sabi po, ano ba yung vision? Ang meaning po ng vision, a vision is a divinely given picture of what could be and should be. Ulitin po natin, basahin natin. A vision is a divinely given picture of what could be and should be. Tama po ba? Tayo, mahilig tayo magpa-picture, di ba? Sabi daw, ang pangitain ay isang larawan o litrato na ibinigay po sa atin na ito po ang pwede nating gawin na kailangan nating gawin. Nakakita na ko yun ng blueprint. Sino po dito nakakita ng blueprint? Sino dito yung mga arkitekto, mga civil engineer, o yung mga engineer, di ba? Pag nakita po kami ng blueprint, ang blueprint na yon ay hindi lang drawing. Ang blueprint na yon, kaya ginawa yung blueprint na yon ay para maitayo o sa amin po, ako isang electrical engineer. Kapag ako ay nakakita ng blueprint at gumawa ng blueprint, ibig pong sabihin, i-implement ko yung blueprint na yon. Tama po ba? The same thing with our vision. God has a wonderful blueprint in our lives. Pero ang tanong, paano natin ma-accomplish yung blueprint ng Diyos sa buhay natin? Amen ba? So yung picture na yon ay hindi mananatiling drawing. Di ba? Minsan may kasabihan, ikaw naman, yaya ka ng yaya. Gusto mo, lagi tayong, sabi mo, gusto mo, kumain tayo sa labas, drawing ka naman. Di ba? Anong ibig sabihin drawing? Wala, salita lang. Alam mo, iba ho yung salita sa may kahalong gawa. Amen? So kaya yung blueprint ay importante sa atin para yun po ang magiging gabay natin to accomplish the things that God has wanted to do in our lives. Kung ano yung gusto ng Diyos sa buhay natin. So, kailangan sundin natin yung blueprint. Nasusundan niyo po ba ako? Vision, it's a picture. Vision is prepared future. Ibig sabihin, yung vision, ito po yung ating pong future. Vision always stand against what actually exists. It's something that both can be done and should be done. Nakuha niyo po ba? Tahimik ang bayan, ha? Nakuha niyo po ba? English kasi, no? So, ibig sabihin nito, kung ano yung nais ng Diyos sa atin ay binibigay po sa atin,
kailangan po, meron po tayong gawin doon para ma-accomplish yung blueprint na yon o yung pangitain na yon. Amen. So, meron pong reason bakit kailangan tayong mamuhay ayon sa pangitain. Number 1, vision fulfills our purpose. Sabi doon, ang pangitain, ang siyang magbibigay sa atin ng tagumpay o pagtupad sa ating layunin. Amen? It is God's design that you live a life of vision. Ito po ay hindi po self-help, no? O kailangan lang na para lang ma-entice tayo, no? Mamuhay, kundi ito'y disenyo ng Diyos. When God planned kung paano ang Diyos ay nagplano sa atin, bago pa man tayo isinilang sa mundong ito. Naniniwala po ba kayo na bago pa tayo isinilang sa mundo ay meron ng plano ang Diyos, meron ng pangitain ng Diyos sa buhay ng bawat isa sa atin? Amen? Yung nanay at tatay natin, hindi pa sila nakikita, no? Alam niya na si Pastor Dave ay magiging pastor. Amen ba? Tama po ba? So, ang bawat isa sa atin, no, ay meron ng pangitain ng Diyos sa atin. Kaya, very unique tayo nilikha ng Panginoon. Kaya hindi pare-pareho ang ating mga pangitain. Tama po ba? Hindi natin pwedeng kunin yung blueprint ng ating katabi kasi blueprint niya yun. Yung buhay niya yun eh. So, meron siyang sariling pangitain na inilagay ang Diyos para sa Kanya. Kaya hindi ho dapat tayo nagkukumpara sa bawat isa. Amen ba? Praise the Lord. So, you are unique. You were designed to live a life of vision. So sabi ko nga kanina, yung Ephesians chapter 2 verse 10, ang sabi po sa isang version, for we are God's masterpiece. He has created us anew in Christ Jesus, so that we can do the good things He planned for us long ago. So hindi, sabi nga sa inyo, meron ng nilagay sa ating mga puso ang Diyos na pangitain. Pero paano natin ma-notice o ma-recognize na yun na pala yung ating pangitain? Amen? You are the product of God's vision. You are God's workmanship. You are His masterpiece. Diba? So long ago, before you were born, God envisioned you. God has already envisioned you. Nakita ka na ng Panginoon. He made you. You are the product of God's vision, and God has a vision and purpose for your life. In Jeremiah chapter 1 verse 5 says, I knew you before I formed you in your mother's womb. Before you were born, I set you apart and appointed you as my spokesman to the world. So before you were even ever born, no, tayo po, kilala na po tayo ng Panginoon. Di ba kayo na-excite niyan? Di ba? Hindi ka pa sinisilang sa mundong ito, kilala ka na ng Panginoon. Tama ba? Yung pangalan mo ngayon, yun na yung pangalan mo na na-envision ng Panginoon para sa iyo. Amen? No? Ganun pala yung vision ng pangalan ko, Procorpio. Lord, bakit naman Procorpio? Di ba? Anyway, no, kung ano yung pangalan nyo ngayon, yan yung pangalan nyo na ina-envision ng Panginoon. Amen. Wag na ho kayo mag-complain. Sapagkat yan ang design sa inyo ng Panginoon. Amen? And God says you did not choose His, no? You did not choose Him, no? Kundi tayo ay pinili ng Panginoon. So, ganun din, hindi rin tayo namili ng ating mga magulang. Tama po ba? Amen? Kasi minsan tayo, lalo na yung mga bata kami, pagka nakakita kami na, sana yan na lang ang mami ko, sana yan na lang ang magulang ko, di ba? Di ba? Pero minsan, kinukumpara natin yung ibang tao, no, sa ating mga magulang. Pero alam nyo, hindi tayo pwedeng mamili ng ating pong mga magulang. Kung ano yung binigay sa atin ng Panginoon, mahalin natin yan. Amen? Mahalin natin ang ating mga magulang. At ang sabi ng Panginoon, kapag minamahal natin, nirerespeto, sinusunod natin ang ating mga magulang, ano daw ang gagawin ng Panginoon? Ahaba ang iyong buhay.
Sino ditong gustong humaba ang kanyang buhay at satisfied life, a long life and satisfied life? No, sabi nga doon, sundin natin ang ating mga magulang. Sapagat sila ang pinili ng Panginoon para sa atin. Amen. God determined the day that you will be born. He custom designed your DNA. God has a purpose for your life. You were designed to live a life of vision. So sabi ko nga kanina, God has made you unique. So there's nobody else like you. Yan. Sabi ganon, wala ka daw katulad. Kahit na kayo may kakambal, hindi nyo siya katulad. Unique pa rin siya. Tingnan nyo nga yung katabi mo, sabi mo, kakaiba ka. Kakaiba ka. You're different. Diba? Ibig sabihin, unique ho tayo. No? Hindi ho tayo pare-pareho. Amen ba? So, gusto ko rin din pong malaman ninyo, no? Kapag ho tayo ay merong pangitain na ibinigay po sa ating mga puso ang Diyos, siya din po ang nagbibigay po sa atin ng kakayahan upang mapulpil o ma-accomplish yung ating pangitain na yon. Naniniwala po ba kayo na kapag kayo binigyan ng Diyos ng pangitain, kung tayo ilalakad doon sa direksyon ng pangitain natin, ang Panginoon ang magpo-provide ng lahat ng ating pangangailangan to accomplish His vision in our life. Amen? Palakpakan natin ang Panginoon. Di ba napakaganda noon na kapag binigyan po tayo ng pangitain ng Panginoon, yung mga dreams na yan, siya rin po ang magbibigay po sa atin ng kakayahan, ng mga resources to fulfill our vision. Pangalawang reason, no, why should learn how to live a life of vision. Number 2 is vision provides motivation. Amen ba? Sabi doon, ang pangitain ay nagbibigay po sa atin ng udyok upang tayo po ay lumakad sa layunin ng Panginoon. So, ang sabi po sa Proverbs chapter 13 verse 12, ang sabi po doon, basahin po natin, hope deferred, delayed, or late makes the heart sick. But when dreams come true, there is life and joy. Amen ba? Ito yun, no? Sabi gano'n, pagka yung pag-asa ay na-delay, nagkakaroon tayo ng sakit. Pero kung yung mga panaginip at ang layunin o yung ating pangitain ay mangyari, ano daw meron tayo? May buhay at kagalakan. Yan. Di ba? Iba kasi yung buhay ka, pero hindi ka naman masaya. Di ba? Ang Diyos kapag nagbigay, hindi siya maglalagay ng trouble daw dun sa mga ibinigay niya. Amen ba? Palakpakan naman natin ang Diyos. Yan, para naman makita ng Diyos na buhay tayo ngayong umaga. Amen. Hallelujah. When dreams come true, sabi doon, there is life and joy. So napakaganda po nung verse na ito na tayo po ay merong buhay at kagalakan. Amen ba? Kapag tayo ay walang pangitain, no? Ay itong taong ito ay walang kabuhay-buhay. Walang buhay at walang kagalakan. So it means, talaga ang pangitain ang siyang nagbibigay o nag-uudyok sa atin para magpatuloy tayo sa buhay na ito. Amen ba? Amen? So, ako po ay marami po akong mga nakakausap na mga tao, no? Sa Bible study, sa open cell, no? Minsan may mga nagpapaka-counsel, no? At makikita ninyo yung mga taong walang pangitain sa kanilang mga buhay. Bakit? Kasi lagi nilang sinasabi, naku, yung problema na to, lagi na lang nasa akin, ang bigat-bigat na ng buhay ko, hindi ko na alam ang aking gagawin. Punong-puno na ako, bibigay na ako. Ano ang gagawin ko? Di ba? Pero alam niyo po, ang pinakasusi, no, para magkaroon tayo ng buhay at na may kagalakan, ay kailangan mapulpil sa atin kung ano ang nais ng Diyos sa buhay natin. Nalulungkot ang Diyos kapag ang kanyang mga anak ay hindi alam ang direksyon ng kanyang pangitain. Ang isang Kristiyano na walang pangitain
ay katulad ng isang hayop o isang nilalang na hindi niya alam kung saan siya pupunta. Buti pa nga yung hayop, may instinct di ba? Pero yung isang tao na binigyan ng Diyos ng kakayahan para ma-accomplish yung mga bagay na nais ng Diyos para sa kanya, pero hindi nila alam, hindi nila nadidiscover kung ano yung pangitain na yon na ibinigay sa kanila ng Diyos, nakakalungkot po at sila po ay walang tunay na buhay at kagalakan. Amen? Tama po ba? So katulad ko po, nung ako po ay nag-aaral, at sabi ng tatay ko noon, dahil nga po ako isang rebelding anak, no, at sabi niya, narinig ko po yung conversation niya nung mother ko, sabi niya, doon sa nanay ko, sabi niya, alam mo, itong anak natin si Junior, wala tong pupuntahan. Di ba? Kasi nga, syempre, galit yung tatay ko sa akin, wala akong concern sa kanila, no? So, narinig ko yun. Pero, nung time na yun, talagang ako'y nagsasaliksik sa Panginoon. Sapagkat, nung time din na yun, ay meron na po akong may naitanim na sa aking salita ng Panginoon, may nag-share na po sa akin. At yung time din na yun, ay natanggap ko na ang Panginoon. Pero syempre, in the mind ng aking ama, ganun pa rin ako. Ganun pa rin yung aking ugali, ganun pa rin yung aking pagiging rebelde sa Kanya, no? So narinig ko yun. So naiyak ako, sabi ko, Lord, sabi ko kung kailan naman ako nakakilala sa iyo, ganyan-ganyan, di ba? Pero alam nyo, napakabuti ng Panginoon. Dahil kung hindi sa Panginoon, kung hindi niya inilagay sa akin yung pangitain na ako ay makakatapos ng pag-aaral, siguro po hindi ho talaga ako nakapag-aral. Pero ang Panginoon, sabi nga natin, kung ang Diyos ay nagbigay ng pangitain sa akin, sabi niya, anak, makakatapos ka ng pag-aaral. Alam niyo po, talagang tinupad ng Panginoon yung kanyang salita sa akin, yung kanyang pangako, no? That time, no, ako'y nagsasaliksik sa kanya, ako'y binigyan ng trabaho ng Panginoon. Naging working student po ako. Kaya purihin ng Panginoon. Although ang aking pangitain na ako ay gagraduate, no? Yung mga bagay na dapat kong gawin between present and to the future ay pinrovide ng Panginoon. Biro niyo, binigyan niya ako ng trabaho. Ako po ay nagtatrabaho sa umaga at sa gabi po ako nag-aaral. So nag-i-enjoy po ako noon kahit na po medyo mahirap yung schedule ko, pero nag-i-enjoy ko, alam ko kasi na ang Panginoon ang nag-provide noon para sa akin. And then, yun po yung istorya ng aking buhay at hanggang sa ako po ay makagraduate ng aking pag-aaral. At ako po ay nagkatrabaho, nagkapamilya hanggang ngayon. Yung pangitain ng Diyos ay patuloy na lumalakad at nagmo-motivate sa akin para magpatuloy para sa kanyang purpose. Amen? So sana po ay ganyan po ang maiwan ngayong umagang ito. A clear vision and the courage to follow that vision so dramatically increases your chances of getting to the end of your life and saying, I did it, I succeeded. Amen? I finished well, my life counted. Ibig sabihin, natapos natin. Di ba? Kapag tayo may pangitain, yun po ang mag-uudyok sa atin. Kaya tingnan natin, mag-evaluate tayo ng ating sarili. Total, January pa lang ho ngayon. Ano ba talaga yung nagmo-motivate sa akin para mabuhay? Di ba? Naku, 2016 na, ganito pa rin ako. So, you need to consider God's vision in your life. You need to discover it. Amen? So, without a clear vision, you will probably get to the end of your life and wonder. Kung wala po kayong malinaw na layunin sa buhay ninyo, sabi ganon, yan po ang magiging katapusan ng buhay ninyo at kayo pa ikot-ikot. You won't know whether you have really made a contribution or not. You will wonder whether your life really mattered. Amen? So kailangan pahalagahan po natin yung pangitain ng Diyos. Kailangan makita po natin sa buhay natin yon. So vision brings your world into focus. Kapag tayo may klarong pangitain, nagiging pong malinaw yung ating pong direksyon, yung focus po natin.
So a clear vision enables us to see everything differently. Kapag tayo, meron tayong malinaw na pangitain galing sa Panginoon, nakikita natin yung ibang bagay o yung pangit na bagay sa ibang pananaw. Ano ang tingin niyo sa problema? Siyempre, problema. Di ba? Pero sa iba, sa isang taong merong pangitain na positibo at klaro ang pangitain, pag sinabing problema, opportunities. Amen? Pagka may problema, ang tingin niya, success. Pagka may problema, challenge, level up. Amen? Tingnan niyo nga katabi niyo, may problema ba yan? Lahat tayo may problema. Pero anong tingin natin sa problema? Tanungin mo yung katabi mo, anong tingin mo? Ano sa tingin mo? Sabi mo. Amen? Paano natin tinitingnan ang problema? We need to see our problems differently. Amen ba? So, ganun din po, no? Nung ako po ay, wala dito si Sister Telma, no? Ayan, nagkakwento ako. Nung si Sister Telma po ay aking pong, bago ko siya niligawan, yan. Okay, yan. Ito magandang pag-usapan no? Okay. Bago ko siya niligawan, no? Siyempre, hindi ko basta siya yung nakita. Alam niyo ho talaga, kami yung dalawa ni Sister Telma, kahit na kami mga nung kabataan, Kristiyano na kami, nag-aaway din po kami. Para kaming asot pusa sa ministeryo. Di ba? Kasi siya ay secretary ni pastor, ako po ay youth pastor during the time. No? Pag ho kami mayroong activities ng youth, siyempre ho, sa kanya ho kami magsasubmit nung request. So pag overnight, no, magagalit siya. Bakit may overnight na naman kayo? Blah, 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 blah. Di ba? Ministeryo yun di ba? Ako kasi, yung personality ko, yung parang madali ako, spontaneous, tsaka flexible ako. Siya hindi, mahigpit siya, no? So, kasi parang ayaw niya na meron nag-overnight na mga youth kasi magagalit daw yung mga magulang. Tama naman po. Kaya lang ho kasi sa amin kasi, no, ako po ay nagbiministeryo din sa mga kabataan. So alam ko yung aming ginagawa, no. Siguro siya kasi ang ginagawa niya kasi yung concern sa church, sa loob ng church at yung mga business ni Pastor Jonathan sa labas, yung mga meetings niya. Pero kasi kami, ang concern namin yung youth lang, focus namin doon. So lagi kami nag-aaway doon. Pero alam nyo, God has a wonderful plan sa aming dalawa. So, pinagsama niya kami sa isang conference, no? Ang conference na yon yung church growth ni Paul Yonggi-Chu. So, pareho kaming umatin doon. So, mula nung umatin na kami ng mga conferences, hindi na siya masyadong sa akin. Hindi na siya parang pusa, no? Okay? Na lang siya, tigre na lang. Hindi. Ibig kong sabihin, nagkaroon po kami ng magandang relasyon bilang magkaibigan, no? Pero during the time na yon, no, talaga pong naman yung hunger and thirst namin sa Panginoon, yun po yung maganda doon Kapag kami ay umati ng conference, no, ay talagang lumalalim yung aming pong relasyon sa Panginoon. And then that's the time na kami po ay pinagtagpo ng Panginoon. Alam nyo, sabi ko nga minsan, sabi ko, Lord, sino ba yung magiging life partner ko? Sabi ko gano'n, nasa bahay ako, nasa kusinillas ako, di ba? Alam nyo, ang Panginoon, napaka husay talaga, no? Sabi niya, nagbibigay siya ng mga pictures. Siyempre, ako naman, pagka minsan nag-i-scan ka lang, di ba? So ngayon, lalabas yan sa isip mo, mag-i-scan yan. Pero merong particular person na laging yun ang binibigay niya sa akin. Hesitant pa ako. Sabi ko, Lord, bakit naman yan? Ayoko niyan. Di ba? Ito ang gusto ko, di ba? Natatawa kayo, di ba? Minsan ganon, di ba? May mga bagay na gustong-gusto nating gawin. Lord, gusto ko ganito. Pero ibang bagay yung binibigay sa iyo ng Panginoon. Not to realize na yung palang
para sa Panginoon, yung binibigay na pangitain ng Panginoon, yun yung the best para sa iyo. Amen? Kasi meron tayong mga sariling konsepto ng maganda, ng mabuti para sa ating sarili. 'Di ba? Pero ang Diyos may konsepto kung ano ang talaga ang best para sa iyo. Amen ba? So, nung time na yon talagang yung picture ni Sister Telma, yung laging, sabi ko, Lord, ano ba to? Bangungot na ba to? O nananaginip ako? Okay? Pero alam nyo, napakabuti ng Panginoon, napakabuti ng Panginoon. Hindi ako nagsettle doon sa second best, kundi doon sa best ng Panginoon. Amen. Palakpakan natin ang Panginoon. Amen. So, nung nag-start po akong makatanggap ng ganung pangitain, no? Sabi ko, Lord, kasi naman po, nandun na rin po ako sa stage na ready na rin po, nire-ready na rin po ako ng Panginoon. May trabaho na ako, nakapasa na ako dun sa board exam. So, parang nandun na yung prep, nandun na po yung aking, yung aking maturity, no? So, hanggang sa, nung ako po ay nag-propose kaagad ako dun sa ate. Sabi ko, pwede ho bang dalawin si Sister Telma? So, talagang kinausap ko yung kanyang pamilya, no? And then ako ay nag-court na sa kanya. Yun. Hanggang sa kami ay pinagkaisa ng Panginoon. Amen? So, that's vision. Okay? Yung pangitain na yun, magmamaterialize yun kapag yun ay binigay sa atin galing sa Panginoon. Amen. So, there's also a building blocks sa ating pong pangitain. Ano ba yung building blocks? Ito po yung katulad po nitong ating pong dome, no? Ay marami pong hollow blocks dyan, no? Bago nabuo yan, ay galing po yan sa mga pira-pirasong hollow blocks bago nagkaroon ng protection, no? In the lives of Nehemiah, ay makikita po natin kung paano dumating yung pangitain ng Diyos sa kanyang buhay. At kung alam niyo po yung istorya niya, ay makita po natin yung isang malinaw na halimbawa ng kanyang pangitain na nagbigay ng pagbabago sa istorya o sa history ng bayan ng Israel and during that time. Amen po ba? At makikita po natin na ang buhay ni Nehemiah ay katulad po nating ordinaryong mga mananampalataya. Ordinaryong tao si Nehemiah. Hindi siya yung katulad nila Moses na naghati ng Red Sea. Hindi siya katulad ni Joshua na natuyo yung River Jordan para sila ay mag-cross. Okay? Walang masyadong, walang miracles, walang mga yung talagang obvious na divine intervention doon sa buhay ni Nehemiah. Pero makikita natin yung pangitain ng Panginoon sa kanyang buhay. So sabi dito, yung building block 1, ito yung sabi dito, vision begins as a concern. Basahin po natin yung Nehemiah chapter 1 verse 1 to 4. So, ang sabi dito, in late autumn of 20th year of King Artaxerxes' reign, I was at the fortress of Susa. Hanani, one of my brothers, came to visit me with some other men who had just arrived from Judah. I asked them about the Jews who had survived the captivity and about how things were going in Jerusalem. They said to me, things are not going well for those who return to the province of Judah. So, yung istorya pong ito ay makita po natin, si Nehemiah ay pangatlong tao ng Diyos galing sa exile ng Babylon, babalik sa Jerusalem. Ibig sabihin, may dalawa na pong propeta doon, si Zerubbabel at si Esther, to build the walls. So, ibig sabihin,
Yung dalawang ito na si Zerubbabel at si Ezra, no? Ay sila rin po ay gumawa nung walls. Kaya lang po hindi po natuloy at nasira din. At yung mga tao ay bumalik sa kanila pong dating mga ginagawa, no? They neglected God. Nakalimutan nilang mag-worship sa Panginoon. Nakalimutan na nila na ang Diyos ng bayan ng Israel, ang Diyos nila si Yahweh. So ang nangyari po ay bumalik yung mga Israelita sa kanilang mga ginagawang pagsamba sa mga altar, sa mga Diyos-Diyosan. Kaya po yung walls ng Jerusalem ay hindi po nabuo at nasira. At ang sabi ganoon sa Bible ay naging things are not going well for those who return. They are in great trouble and disgrace. Napaka-miserable ng bayan ng Israel. Kaya yung time ni Nehemiah ay anong ginawa niya? Sabi ganoon, the wall of Jerusalem has been torn down and the gates have been burned. When I heard this, anong ginawa ni Nehemiah? I sat down and wept. In fact, for days I mourned, fasted, and prayed to God of heaven. Nung narinig ni Nehemiah na yung kondisyon ng Jerusalem, sabi nga noon na yung gates o yung walls are torn down and the gates have been burned, no? Siya po ay nalungkot at siya po ay umiyak sa Panginoon at siya po ay nanalangin. Amen? So, ang vision o yung ating pong pangitain ay dumadating po sa atin, kadalasan ito po ay problema o concern. Sino po dito na maraming problemang dumadating sa kanya? You need to discover na yun ang layunin ng Diyos, yun ang pangitain ng Diyos na dapat natin mapagtagumpayan, ma-accomplish natin. Nung narinig ni Nehemiah yon, no, na-picture niya kagad. Yung walls ng Jerusalem ay bumagsak, yung gates ng Jerusalem ay sunog. Na-picture na niya na yon. So kaya ang sabi niya, siya ay nanalangin sa Panginoon, siya ay umiyak, nag-ayuno, no? At siya ay lumapit sa Panginoon at nanalangin sa Diyos. Anong ginawa ng Diyos sa kanya? Di ba? Siya ay binigyan ng pabor ng Diyos sa kanyang hari. Amen? Nung nakita siya ng hari, nung nalaman niya na ang walls ng Jerusalem ay sira-sira at yung mga gates ay nasunog, no? Pagkatapos noon, siya ay nanalangin, no? Nakita siya nung hari. Sabi sa kanya nung hari, Nehemiah, bakit ka malungkot? Di ba? Siguro nanood ka na naman ng teledrama. Hindi po yun. No? So nakita ng hari, no, na si Jeremiah malungkot kasi hindi naman ganoon si Nehemiah, no? At si Nehemiah po ay isang cupbearer, no? Ibig sabihin, siya ay taga-tikim ng alak ng hari, no? So very close yung kanyang relationship. Pero alam nyo, yung kostumbre ng mga kingdom during that time, no? O even now, no? Kapag ikaw ay malungkot sa harap ng hari, no, ay pwede kanyang palayasin sa harap niya or pwede kanyang papatay. Di ba? Buti na lang maganda yung mood ng hari, no? Pabor sa Panginoon. Pinaboran kasi ng Panginoon si Nehemiah, no? So sabi niya sa Panginoon ay kay hari Artaxerxes, sabi niya, kasi po yung aming pong bayan ay talaga pong miserable ang nangyayari doon. Ganto. So nakita nung hari yung heart ni Nehemiah, no? So tinanong siya, anong gusto mo mangyari? Di ba? So that's the time na sinabi ni Nehemiah na gusto niyang pumunta sa Jerusalem at gawin yung mga dapat gawin doon, i-restore yung walls ng Jerusalem at lahat ng gates. 'Di ba?
At ano pa ang ginawa ng hari? No? Binigyan pa siya ng ng pabor, no? At binigyan pa siya ng tauhan na pagpunta niya ni Nehemiah sa Jerusalem ay meron siyang mga alalay, meron siyang army. Okay? At ang sabi din, humirit pa si Nehemiah. Sabi, mahal na hari, bigyan mo rin po ako ng mga sulat para doon sa mga dadaanan ko at makahingi din po ako ng mga kahoy at mga kagamitan na gagamitin para sa pagtatayo ng walls, ng pader, at gates ng Jerusalem. Amen ba? So, nakita natin yung concern ni Nehemiah, no? At yung concern na yun po yung pangitain na ibinigay sa kanya ng Panginoon. Ano makikita natin dito? Minsan, marami nga tayong concern, marami tayong dumadating na problema, gawin natin yung pangitain ng Diyos para sa atin na ma-accomplish natin. Amen? Makikita natin na accomplish yung 140 years na dumaan. Kasi sabi nga siya, tatlong exile sila na bumalik sa galing Babylonia, papunta sa Jerusalem, si Zerubbabel, si Esther, at si Nehemiah. No? 140 years yon. Pero alam nyo ba, gaano katagal na build ulit yung walls of Jerusalem? Ilan? 52 days. Compared to sa 140 years. Amen? Bakit? Ganito lang po yan. Kung yung pangitain na nasa atin ngayon o yung pangitain na pinili natin, minsan at kadalasan matagal ma-accomplish at minsan hindi natin ma-accomplish kasi hindi yun ang pangitain ng Diyos para sa atin. Pero kung ito'y pangitain ng Diyos para sa inyo, 1 linggo, 2 linggo, 1 buwan, 52 days. Kay Nehemiah, 52 days compared to 140 years. Amen? So kailangan makita po natin, ma-discover natin yung pangitain ng Diyos, kung ano talaga yung pangitain ng Diyos sa atin na dapat po nating ma-accomplish. Amen po ba? So that we can live a life of vision. So we need the concern, yung concern na yon na ating pong natanggap sa Panginoon, yung mga burdens na yon, yung mga burden na yon, yun po yung ating pangitain na inilagay ng Diyos para sa atin. So, God's purpose for you will always begin as a God-given concern. Yung pong problema ni Nehemiah tungkol sa bayan ng Israel o sa bayan ng Jerusalem, no? Yun ay God-given concern. So we need to discover the God-given concern. So hindi po natin pinag-uusapan yung mga temporary concern. Ano yung mga temporary concern natin? Lagi kong naiisip yung pagkain namin araw-araw. That's a temporary concern. Ano ang sabi ng Panginoon sa atin? Seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Sabi ng Panginoon, don't worry, huwag kayong mag-alala sa mga bagay na kakainin ninyo, dadamitin nyo, ano pa? Yung titirhan ninyo, di ba? Ang sabi ng Panginoon, unahin mo ang aking kaharian at mamuhay ka ng matuwid ayon sa aking kalooban at lahat ng bagay ng inyong mga pangangailangan ay idadagdag ko sa inyo. Amen? That's a temporary concern natin. Pero ang mahalaga sa Panginoon, ano ba yung tunay na purpose niya sa buhay natin? Yun lang bang kumain, magbihis, matulog, magtrabaho? Yun lang ba ang concern ng Panginoon sa atin? Hindi. Meron siyang mahalagang layunin at pangitain sa ating mga buhay. Amen po ba? God has a way of planting a desire, a concern, or a burden on our minds. When we pray, when we pay attention to that concern, a picture begins to develop of what could, can be, and must be. A vision starts to be born.
Ang sabi po ni Andy Stanley, sabi niya, you will hear, sabi dito, you will hear or see something that gets your attention. A thought related to the future will generate an emotion. Something will bother you about the way things are or the way things are headed. Unlike many passing concerns, this will stick with you. You will find yourself thinking about them in your free time. You may lose sleep over them. You won't be able to let them go because they won't let you go. So yung vision daw o yung pangitain na yon na ibinigay ng Diyos, ito ay magbibigay sa atin ng, sabi nga, ng direksyon sa ating future. Sabi, kahit na ikaw ay natutulog, no, ay hindi kanya tatantanan. Sabi mo, hindi kanya tatantanan. It will stick, sabi nga nun, this will stick with you. Ito ay didikit sa iyo, ito ay nakaugpong na sa iyo. 'Di ba? Hila-hila mo na 'to. Kahit saan ka magpunta, kasama mo na siya. 'Di ba? Parang anino, 'di ba? Nakita na ba kayo ng anino na umihiwalay sa inyo? Kung kayo si Peter Pan, okay lang 'yon, pero hindi naman tayo si Peter Pan, 'di ba? Pero yung anino natin, kahit saan tayo magpunta, kasunod natin 'yon. Amen ba? Vision is always there. Kung ito ay binigay ng Diyos, ito yung concern ng Diyos, ito yung desire ng Diyos para sa inyo. Amen. Pero na ba kayo nakikitang picture? Wala pa kayo nakikitang picture? Ako, napakaraming picture ang nakikita ko. Lahat kayong nakaupo dyan ay gagamitin ng Panginoon for His purpose only. Amen. Palakpakan natin ang Panginoon. Makikita po natin na dadating ang araw at panahon, ilalagay sa inyo ng Panginoon yung concern nyo, the concern of multiplication and sharing God's Word, doing miracles, doing signs and wonders. Amen? For the glory of God. Di ba? So, yun po ang mangyayari po sa atin. At sabi nga, itong lugar na ito ay maliit na para sa atin. Amen? For our church, ano ang concern natin? Sa ating church, sa JCSGO, ano ang concern ng Panginoon ay binibigay po sa atin? Na mas marami pa po tayong mga kaluluwa ang madala sa harapan ng Panginoon. Amen? Kung yan po ay buhay sa atin, yung concern na yan, yan ang ating pangitain dito po sa ating church, especially sa 8 o'clock celebration. Palapakan po natin ang Panginoon. Amen. You won't be able to let them go because they won't let you go. Hindi kanya bibitawan. Amen. You may not have realized this, but God has been working, birthing, no? Pinapaanak niya na yung concern na yan as a vision in your life, in your heart. Hindi po aksidente yan. Yan ay may purpose. God always works by giving someone a concern or a burden for a need. He gives them a picture of what could be and should be. That's how anything great has ever happened. Somebody saw what was, they saw what God would like it to be, they saw a picture of what could be and should be, and they got to work. So, pansinin po natin, obserbahan po natin, o ano ba yung na-observe natin kay Nehemiah? Nung siya po ay nakatanggap ng concern, ng burden, siya po ay may ginawa. Sabi mo, siya ay may ginawa. Anong ginawa niya? Kinausap niya yung hari at siya ay pumunta doon sa kanya pong layunin. Yung kanyang layunin is to rebuild, no, yung walls ng Jerusalem and yung gates. Pumunta siya doon. Sabi nga sa inyo, no, kung ma-obserbahan nyo, pwede namang sabihin ng Panginoon kay Nehemiah, Nehemiah, wag ka na diyang umalis sa sa hari mo, okay? Ako nang bahala, di ba? Hindi naman ganoon ang ginawa ng Diyos sa kanya, di ba? Ang ginawa ng Diyos, the Lord put on his heart, no? In his heart, yung burden. At yung burden na yon, yun ang nag-motivate sa kanya, yun ang nagtulak sa kanya upang siya ay pumunta doon. Doon saan? Doon sa kanyang layunin, yung purpose niya.
Di ba? So, kailangan lang meron po tayong gagawin. Amen? So, kapag binigay po sa atin yung layunin na yon, pag-pray natin, Lord, Ikaw ang magbigay sa akin ng kakayahan para maging ganap o ma-accomplish yung pangitain na ito. Amen ba? So, meron pong tayong mga observation dito. No? Sabi dito, not everyone will share your concern. So, hindi daw ho lahat, kapag ho tayo nakatanggap ng concern or burden, hindi yon na minsan may mga taong hindi naman siya makikisama sa iyong concern. Di ba? Basta sasabihin, ay, kakaawa naman. Pero naawa lang siya, pero wala naman siyang kamay or wala naman siyang ginawa o pagtulong, no, sa pag-accomplish ng isang pangitain. And sa buhay ni Nehemiah ay ganun po, no? Siya lang. Sa kanya kasi binigay ng Panginoon yun, kaya siya po ang inutusan ng Panginoon. Although marami siyang kasama, no? At minsan ang Panginoon magpo-provide siya ng mga tao, yung mga taong makikiisa sa iyo, hindi yung mga kokontra sa iyo, di ba? Ano ba naman yan, Nehemiah? Ganda-ganda nga ang trabaho mo, lapit-lapit mo sa hari. Ba't aalis ka pa? Sayang naman, di ba? Alam nyo, kung inisip ni Nehemiah, o nga, ano, tagal-tagal ko dito sa hari. Pag nag-resign ako, pagkatapos ko dito, malaki ang makukuha ko, di ba? Merong separation pay, merong, di ba? Pero hindi inisip ni Nehemiah yun, no? Alam nyo ba, nangyari kay Nehemiah, nung na-build nila yung walls and gates, siya po ang ginawang gobernador ng hari doon sa Jerusalem. Palakpakan natin ang Panginoon. Di ba? Kung hindi siya umalis doon sa comfort zone niya, hindi siya magiging gobernador. Tama ba? Kung hindi siya umalis sa comfort zone niya, hindi niya ma-rebuild, ma-rebuild yung Jerusalem. Amen ba? So kaya kailangan umalis tayo doon sa comfort zone natin. Kapag kami binigay ang Diyos, no, na layunin sa atin, na pangitain, umalis tayo doon sa comfort zone natin, gawin natin yon. And then sabi nga doon, the vision will motivate you to move on and to accomplish things na gusto ng Diyos para sa buhay ninyo. Amen? So not everyone will share your concern. Number 2, some people will share your concern but do nothing about it. Oh, sabi ko nga kanina, no? Maraming mga tao, uy, maganda yung ginagawin mo, di ba? Pero wala naman ding kamay din, no? Para gumawa. So even if others are concerned, they don't always do anything about it. The city walls had been ruined for 140 years. Marami pong nag-try, sabi nga sa inyo, dalawang exile na galing sa Babylonia, bumalik sa Jerusalem, pero wala pong nangyari. Maaring ito po ay meron pong pagkukulang sa pamamahala, yung tinatawag nating lack of leadership skills. Maybe they are lack resources, no? Wala silang resources, or may mga problema silang dinaanan na discourage sila. Pero si Nehemiah, alam niya kasi ito'y galing sa Panginoon, no? At alam niya kung sino yung source niya. So lumapit siya sa source niya, na-accomplish niya yung bagay na nais ng Diyos para sa kanya. So listen to what Nehemiah was able to accomplish. Ang sabi po doon sa Nehemiah 6, verse 15 to 16. So on October 2, Nehemiah chapter 6, verse 15 to 16. So sabi po dito, so on October 2, yan, ibang translation po ito, message. The wall was finally finished just 52 days after we had begun. When our enemies and the surrounding nations heard about it, they were frightened and humiliated. They realized that this work had been done with the help of our God. Amen? Sabi doon, the wall was finished on the 25th day of Elul. It had taken 52 days. When all our enemies heard the news and all surrounding, sabi ganon, yung kanila pong mga nakapaligid na bayan doon, ano daw nangyari?
natakot sila at napahiya sila. Kasi yung istorya din nun, nung habang si Nehemiah at yung kanyang mga tao ay nagsisimulang mag-build yung walls at gates, marami pong mga kumukutya sa kanya at isa po doon, ay si Sanballat. Yan. Meron ba kayong mga Sanballat sa buhay? Ha? Meron ba kayong mga taong mga kontra na may ginagawa kayo para sa Panginoon? Sasabihin niya, ano yung ginagawa mo? Kalokohan naman yung ginagawa mo. Diba? Walang mangyayari sa iyo diyan, di ba? Ang tagal-tagal na ng walls na 'yan, Tapos ngayon, ilang dekada nang sira yan, walang gumagalaw. Tapos ngayon pupunta ka dito para yan ang gawin mo. Hindi mo kaya yan. So punong-puno ng discouragement at panghihiya at pagkukutya ang inabot ni Nehemiah at ng kanyang mga tao. At meron pa silang mga threat, Meron pa sila natatanggap na mga pananakot. Kaya ang sabi ni Nehemiah sa kanyang mga tao, sabi niya, kumuha kayo ng gamit na panggawa. Sabi niya, sa kanan at sa kaliwa ay sandata. Bakit? Kasi, sabi nga doon, meron silang mga pananakot sa kanila, pwede silang lusubin. Kasi bukas na bukas yung walls ng Jerusalem. Alam niyo po, ang importansya ng walls sa isang bayan ay protection nila yon sa mga invaders, sa mga attackers. So, during that time, bukas na bukas po yung Jerusalem, yung bayan ng Israel. So, meron po mga tendency na pwede silang atakihin. Kaya sabi ni Nehemiah, habang nagtatrabaho tayo, nagbabantay tayo. Pwede ho ba yun? Multitasking sila, Tama ba? So, hindi masama po yung multitasking, Habang sila yung tatrabaho, sila ay nagbabantay. They are watchful. Amen? Ako naman din sasabihin ng iba. Ako naman, multitasking din Di ba? Habang nanonood ng TV, kumakain. Amen. Pero alam niyo, Panginoon, nais niya na tayo ma-accomplish natin yung ating pong pangitain na ibinigay niya sa atin. Amen po ba? And this morning, sabi nga handa ba kayo na tanggapin ang pangitain ng Diyos, yung burden ng Diyos sa inyong mga buhay? God has enabled us to accomplish things according to His purpose, according to His ways, and according to His will. Sabi nga ano man yung mga naririnig mo sa iyong mga kapaligiran at walang ginagawa yung ating yung mga in-expect natin na dapat kasama natin, so it doesn't matter. We need to obey God. Amen? Sabi mo, we need to obey God. You may be the person that God has uniquely placed to do something about it. You may have been placed in your position with this burden for such a time as this. So not everyone will share your concern. Some people will share your concern but do nothing about it. And one more observation, God often gives a concern before He gives a solution. God often gives a concern before He gives a solution. Ang Diyos, bibigay niya muna yung concern o yung burden bago susunod na yung solusyon. Amen? Tama ba? Maganda yon, di ba? Magandang pagtuunan na natin pansin. Ganun pala, Lord. Kapag meron akong nakikita mga problema, harapin ko lang yung problema, solusyon dadating. Amen? Sino maraming problema dito? Ay, wala nang problema. Sino maraming problema? Konting problema. Maraming problema. Ako lang pala, Lord. Salamat. Sabi nga ng Panginoon, harapin natin yung problema natin, then the solution will come. Amen? Palakpan natin ang Panginoon. A lot of you have a God-given concern, but you haven't done anything about it. Why not? Because you can see yourself as the solution to the problem. Amen? You may think,
Meron kang concern, hindi ko alam, Lord, paano ko gagawin? Hindi ko alam paano gagawin ko. Lord, ang concern na to, parang hindi ko na magagawa yan kasi busy na ako. Diba? Minsan maraming nakalatag sa ating harapan. Amen? Pero hindi natin binibigyan ng tuon. So, sa ating pong umagang ito, no? Ay nais ko po na lahat po tayo ay tumayong lahat. At tayo po'y mananalangin. Tayo po ay nilikha o dinisenyo ng Diyos na tayo mabuhay ayon sa layunin ng Diyos. God has given us all a unique contribution